kung natatandaan ninyo, yung nakatira sa tangkal ng baboy, may pagbabago ba sa mga gamot na pinapainom natin sa kanya? Nire-request niya no kung pwede sa ano na lang siya sa Baguio kasi parang wala siyang ano sa pag-check up. Hindi po check up lang yung ginagawa natin, ate. Kung kukunin na siya ng kanyang mga kapatid dalhin sa Baguio, plano siguro magagawa. Tara mga kababayan, samahan niyo po kami. At mga kababayan, ito yung pinapagamot natin si Ate Maylin na kung natatandaan ninyo, yung nakatira sa tangkal ng baboy. At ngayon, schedule na naman po niya para dalhin sa ospital. Check up niya po kasi monthly po ito mga kababayan. So, samahan niyo po ang Daddy Frankie para malaman natin kung ano na ang pagbabago, kung may pagbabago ba sa mga gamot na pinapainom natin sa kanya. Samahan niyo po ako. Sana nalipat na. Request ko noon, ilipat eh. Hi kuya. Good morning. Kumusta? Ha? Kumusta na? Happy New Year. Si Ate Maylin. Ay, ba't walang short? Ate Maylin, itaas mo yung panjama mo. Ayan. Bangon ka. Itaas mo, itaas mo. Asaan si ate? Andyan na siya? Naka-ready na? Itaas mo yung panjama mo, Ate Maylin. Itaas mo, itaas mo. Taas mo, dali. Kumusta ka na? Iayos mo Nasaan si ate? Wala pa? Kumain ka na, Ate Maylin? Nasa baba, nakapaba yung panjama niya. Ayan na si ate. Ayos mo yung ano niya, panjama niya? Hindi pa eh. Hindi pa. Binaba niya? Nakababa. Taas mo! Itinataas niya kaya lang nakaano sa paa niya eh. Hindi niya mahila. Alisin mo muna to. Yan, kaya hindi niya maitaas yung panjama niya eh. Ano niya nito naman? Maganda na yung kanyang higaan. I-straight mo muna yung ano mo. Halika na, halika na. Ate, kumusta naman na siya? Kumusta yung pagpapainom natin ng gamot? Ano, Daddy Frankie, yung lumala yung pag-iingay niya. Lahat ng nakaraan niya, naaalala niya. Lumala yung ano niya. Sabi niya, mga buwisit kayo, pinatay yung anak ko. Bakit niyo ko tinulak? Sabi niya. Pero tuloy pa rin ang pagpapainom. Opo, opo. So, ito yung schedule natin sa doktor. So, balik pa rin natin. Kasi si doktor lang naman makakaalam kung bakit ganun. So, pagdating natin doon, kung ano yung mga nangyari, yun ang sasabihin natin. Kung ano yung naging attitude niya. No? Basta susundin natin lahat ng sinasabi ng doktor. Nakakain naman. Opo. Pero ngayon, di ba sabi po ni doktora, kailangan Kaya nga po tayo pupunta kung anong sasabihin ng doktor ngayon eh. Pero hindi ko siya pinainom kahit tubig. Ngayon? Kasi, hindi, painumin kasi i-schedule pa yun. Hindi naman ngayon agad-agad. Hindi sabi niya, kukuha na. Pero hindi pa ngayon yun. Sabi niya, pagdating dito, i-instruct niya tayo. No, pero sige, at least naging... Pero may baon akong pagkain. Oo, baka magutom. Halika muna, Dan.
Pilin. Pupunta na tayo ulit sa ano. Magsiswita ka muna. Maswita ka muna. Iwan dyan lang eh. Tadi Frankie. Pas ka lah. Ka na tayo isa tayo, isa pa. Sige, sweateran ni. Sweateran tini. Bagoan. Sweateran. Sige, jagat kapal yan. Jagat kapal ang panto yan. Hindi, ako bahala sa kapoy. Doon sa dati. Bakloy mo na, kuya. May buhatin mo. Yung paupo mo siya doon. Sige, unti-unti. Dito ka na lang, ate. Harangan mo siya. Napagod ako. Doon na sa loob. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Pumunta kami rito sa ospital, nakarating kami dito ng 8:30. Tapos natapos po ang check-up is 3:40 ng hapon po. So medyo matagal tayo ngayon kasi ang daming pasyente, pero medyo maganda naman po yung improvement dahil maganda yung balita sa atin ni Doc. Yun nga lang po, ayon kay Doc, talagang kailangan talaga ng pasensya, haba ng pasensya. Dahil ang sakit ni Ate Maylin isa, matagal na po siyang ganyan, kaya hindi basta-basta makukuha sa isa, dalawa, tatlo. Kailangan talaga natin ng mahaba-habang gamutan. So kaya natin yan mga kababayan, basta tulong-tulong, sama-sama tayo, no? So mamaya ulit mga kababayan hanggang sa bahay. Pero may mga in-explain si Doc, tsaka sa kanyang mga gamot, may mga bibilihin pa tayo. At nagbigay ng reseta si Doc. Kaya lang, sabi nga ni Doc, nung unang punta namin, medyo kaunti pa yung gamot na ibinigay. Pero ngayon, medyo marami-rami na dumadami ang gamot gamot na binigay sa kanya. Dahil may improvement na. Mas dinagdagan, tinaasan yung dosage na binigay sa kanya para mas makapagpahinga pa siya ng gusto. Ayan. So, Ate Maylin, okay ka na? Ayan, doon na lang tayo mag-lunch sa bahay, no? Kasi may naghihintay pa. May naghihintay pa sa akin. Kaya lang, alas 4 na. Paano kaya to? Pero okay lang yun. Ang importante, may na-accomplish tayo. So, sabi niya, nakita mo yung sinabi na secretary, dapat may isang mauna na para hindi ganito katagal. No? So, yun na naisip namin kanina. Paupo, ayan, umupo na. Sa 16.
February 16 na naman ang balik namin mga kababayan. Kaya mo, puntahan. Kahit hindi kilala, basta pupunta doon na magpapalista lang, sabihin yung pangalan, walang problema. Kahit sino pupunta doon, basta ipalista lang yung pangalan niya. Mahirap pala pag matanda na ano. Hindi na mabasa. Tinutulak mo yung binabasa mo. Liliit nito, hatiin pa rin. Hindi po, yan po, one tablet po yan. Ito yung malaki yung hati. Ito nga po, dati to half lang. Oo. Ganito yung una. O ngayon isa na. O kaya nga, yun. Yun, Si Queen, tagi-isa na. Tapos itong idinagdag, half din kasi first time. Maliit. Dapat meron. Pero anong date ngayon? 6 po. 6. So hanggang February 16, kukulangin. Hindi, 16. 6 pa lang. January 6 pa lang. So kukulangin, no? Kulang ba? Sige, basta PM mo ko pag nagkulang. Kasi mamahal na to. Mas mahal na. No? Mahal na yung gamot niya ngayon. Pero kailangan talaga pag-aralan mo maigi. Ha? Para hindi ka magkamali. Hindi tayo pwede magkamali. Itong malalaki, dati half lang ang take niya. Kasi ang sabi ni Doc, dinagdagan niya ng dosage para mas makapagpahinga, mas ma-refresh yung isip niya. Okay? So ayan mga kababayan. Salamat. Pa-check up na naman natin si Ate Maylin. Okay ka lang, Ate Maylin? Tagal ng hintay, no? Ate Maylin. Yung alcohol mo. Ate Maylin. Ate Maylin, halika. Alcohol ka na. Ito na. Tulog-tulugan na naman, halika na. Bakit kalahati na to? Sabi niya kanina. Alin? Yung alcohol. Ay. Ginagamit ni Rizky kasi, inubos niya. Ayaw, kaya niya maglakad na yan. Dahan-dahan. Ayaw mo na. Yun lang talaga, pagpapunta lang talaga magpapabuhat, no? Yung relo niya. Nasira. Hindi na yan, yung relo mo. Ito. Nasira daw yung relo niya. Ay, nahanap niya yung tsinelas niya. Tanggalin mo muna to kasi mainit. Kuya Jimmy, abay itong ano mo. Alam pa rin niya ikabit yung relo niya, no? Alam na. Pagod. Ate Maylin, okay ka na? Mag-unan ka. Talagang ayaw niya patanggal yung tsinelas niya pag ano. Pero nung dumating ako dito, hindi nagchichinelas, di ba? Nagchichinelas pa yun. Pero hindi nakahiga. Hindi niya sinusot habang nakahiga. Pero nung binili namin yan, ayaw na niyan tanggalin. No? So ayan mga kababayan, no? After 1 day, isang araw kami sa ospital ngayon mga kababayan. Sa medyo malayo rin at saka maraming pasyente. Pero okay naman. Ayon sa doktor, tinaasan na po yung dosage na binigay sa kanya. At narinig mo naman yung sinabi, ate? May pagbabago. Kaya lang, tinaasan nila yung dosage para mas makapagpahinga.
normal lang daw yung mga nagsasalita siya minsan. Kasi nga, 15 years na siya nakahiga. Medyo matagal-tagal talagang gamutan. Kaya, kailangan natin ng mahabang pasensya, ano? Opo, opo. Okay, tapos yun, importante, parang sabi niya, para kang mag-aalaga ng 7 years old, grade 1. So, utos-utusan mo siya, paano siya magtupi, maglaba. Basta alam mo naman yung mga tiyaga lang tayo. Tapos babalik tayo ulit ng 16. February 16. Okay, very good. Tatandaan nyo yun. Tapos yung pag-inom ng gamot, di ba may natira pa, unahin mong ipaubos yun sa kanya. So, magbibigay na lang ako ng kaunting tulong, no? Para may pambudget kayo, no? 1,000. 3,000. Okay? Basta medyo lumalaki na yung bayarin natin sa ospital, pero okay lang yun. Ang importante, gumaling siya. Tapos ano nga pala yung sinasabi mo regarding sa Sabi po nung pinsan ko, dahil ako raw ang direct na nakakausap sa inyo, nakakaharap kayo, nire-request niya kung pwede sa na lang siya, sa Baguio. Sa Baguio. Dahil ang sabi ko sa kanya, ano yung bang gusto mo na direct the point mong iparating kay Daddy Frankie para alam ko kung ano yung sasabihin ko. Gusto ko na i-confine na lang sa BGH. Sabi niya. Sabi, sabi ko sa kanya, ko-confine or doon ipapacheck up? Kasi alam mo kasi, sabi ni Daddy Frankie sa akin, nahihirapan silang mag-schedule ng ni Ate Maylin kasi Makati to Pangasinan, parang nahihirapan sila kasi malayo, pero kahit ganun pa man naisisingit nila. So kung halimbawa gugustuhin mo na diyan mapapunta o ipa-check up o mas lalong mahirapan sila kasi malayo kako. Pero ang sabi niya, mas gusto na niya yung confine para biglaan na. Kasi parang wala siyang sa pag-check up, mahirap daw. Walang? Yung yung mahirap na yung puro check up lang, lalo dito sa BGS, ang gusto niya, confine. Sabi ko, sasabihin ko kay Daddy Frankie. Hindi po check up lang yung ginagawa natin, ate. Etong ginagawa natin, monthly na dinadala. Step by step, kita mo naman, in a whole day, nandoon tayo. Hindi check up. Ang check up na sinasabi, yung ipapa-check up mo lang kung ano. Tapos, eto hindi na to check up eh. May ginagamot na po siya. Yun na-explain mo sa kanila. Di ba? Opo. Hindi na po ito check up. Malaki na yung nagagastos natin, hindi biro-biro. Ngayon, kung gusto nilang ilipat sa Baguio, parang magi-start panibago na naman pag sa Baguio. Kasi, pag nilipat mo yan sa mga doktor na doon sa Baguio, i-ignore na nila itong ginawa natin. Panibagong investigasyon, walang saysay na. Yung mga ginawa natin. Di ba? Kasi sabi ng doktor na pinuntahan natin, narinig mo naman, hindi basta-basta. Hindi naman yan trangkaso lang na mabilis gamutin. Hindi. Ito 15, sa inyo rin galing, 15 years na siya nakahiga. Ngayon, nakita ni Daddy Frankie, kaya nakikipagtulungan ako sa inyo. Pero, pakisabi na lang dun sa kapatid. Kami tumutulong lang. Ngayon, kung gusto niya talaga na sa Baguio, wala akong problema. Kasi ako nga po, tumutulong lang. 'Di ba? Kaya lang, ang masasabi ko, baka hindi po alam ng kapatid na pag kinonfine sa Baguio, alam ko po yung gastusan dyan, ma'am. Opo. Baka naman pag kinonfine sa Baguio, baka 3 hanggang 5 araw lang, mangayaw na sila sa gastos pa lang. Kasi pag kinonfine mo yan, lahat ng pag-aalaga sa kanila. Bawat galaw, babayaran. Baka sa 2 to 3 days lang, hindi nakakayanin ng bayad. Dito, mas pinili kong ganito na dadalhin natin, susunod naman tayo sa doktor. Kita mo naman, kung mahinang doktor yon, siguro ang nagpapagamot, 1-2 lang. Pero anong number nung dumating tayo? Napakarami. Sa tingin mo ba, 'di ba? Magtsatsaga yung mga tao doon na maghintay, although kahit sabihin natin private naman yung pinuntahan natin, hindi public. 'Di ba? So, hindi siguro magkakaroon ng customer ay pasyente yung doktor na yon kung
walang tiwala yung mga tao. Opo. Ngayon, ito, explain ko lang naman. Opo. Kung sakali man na gusto talaga nila, explain ko lang, baka 2 to 3 days lang, ibabalik din nila dito. Dahil doon nila malalaman kung gaano kalaki ang gastusan pag kinonfine mo yan. Di ba? Ang ganitong senaryo sa ginagawa natin, monthly dinadala natin, hanggang sa unti-unti. Di ba may improvement na nga eh. Dati-rati, hindi siya umuupo, hindi siya tumatabi sa kuya niya. Yun ang explain mo sa kanya. Pero yun ang gusto niya, wala akong problema. Ibibigay natin yung kapatid nila sa kanila. Kaya lang medyo nakakasakit lang ng damdamin. Kasi nakapagsimula na tayo, sa kanila sasabihin na dadalhin nila sa Baguio, doon ipapagamot sa Baguio. Yun po yung gusto nila na ipasabi raw po sa inyo. Ibig sabihin niya na parang doon nyo na lang daw, parang patuloy pa din yung gagawin pero doon na sa Baguio. Yun ang niya. Doon namin ipagamot sa Baguio. Wala siyang tiwala dito sa doktor sa Dagupan. Di ba? Kasi sa iyo galing, sabi niya kanina. Yun nga po. Mahirap yung check-up. Para biglaan na yun ang sinasabi. Yung narinig mo naman yung sinabi ng doktor, hindi natin pwedeng kunin sa biglaan kasi 15 years na yung sakit ng pasyente. Di ba? Alam mo, mas marunong ang mga doktor, dalubhasa sila eh. Pinag-aralan nila yan. Kaya kung anong sinabi ng doktor, yun ang susundin natin. Pero gaya ng sinabi ko, tumutulong lang si Daddy Frankie. Kung gusto talaga nila, pero hindi na ako makakasama sa Baguio. Yun nga po. Kasi ano na lang po, ipapadating ko rin po. Sa totoo lang, napakaraming nangailangan ng tulong natin. Kaya spread natin yung time din natin. Hindi si Ate Maylin lang. Although naawa talaga ako kay Ate Maylin, kaya gagawan ko yun. Kaya nga sabi ko po sa inyo, sa totoo lang po, Daddy Frankie, sabihin ko po talaga sa inyo yung totoo. Nung pilmirong punta nyo po dito at nakiusap kayo sa akin na ate, tutulungan ko siya, mapapromise nyo ba sa akin na kasama nyo ako sa pag-alalay sa kanya? Talaga pong biglaan akong pero sabi ko nga, nakapag-promise ako sa tao na katutuusin po talaga, hindi naman talaga as in ako yung pinag-aalaga sa kanya. Kung parang pinahalili lang ako. Ngayon, nakikita ko din naman yung pagpapaalaga sa kanya na hindi naman talaga totally na inaalagaan. Kaya mabilis din akong napauo dun sa pinsan ko. Kaso, kasi hirap po, Daddy Frankie, sa isang tulad ko, isang single mom lang, na dati po nagtatrabaho talaga ako, nagtutulong-tulong, pero sa ngayon, sabi ko nga, lalo ngayon dahil yung inaasahan ko lang, 3,000 a month, hindi po huhusto sa amin. Basta ipag-pray lang natin, lahat magagawa ng paraan. Yun lang, pakiusap lang dun sa mga kapatid niya, na pag-isipan maigi. No? Kasi gaya na sinabi ko, baka pag dinala doon, baka 2 to 3 days lang, mangayaw din. Yun nga po. Ito napakadali lang naman ng sinasabi ng doktor eh. Basta nabibili natin yung gamot, nadadala natin siya doon sa date na binibigay ng doktor, kunting tulong lang. Kasi pag pupunta tayo doon, hindi naman tayo mayaman eh. Di ba? Hindi tayo mayaman. Ako rin po, mga kababayan, lilinawin ko lang po, si Daddy Frankie po, hindi po ako mayaman. Ginagawa ko lang po ito dahil gusto ko lang po makatulong sa ating mga kababayan. Pero hindi po ako mayaman. Kaya nga po, sa aking pagtulong mga kababayan, ay sinasamahan ko ng video nang sa ganon, sa pamamagitan ng pagbibideo natin, magkaroon tayo ng kaunting revenue para ibalik sa ating mga kababayan para mas marami pa tayong matutulungan. No? Sana maintindihan ninyo po mga kababayan. Maraming salamat po, no? At si Kuya naman, Kuya. Yan mga kababayan, si Kuya, siya ang kasama namin. Kuya, sa susunod sana pagka tutulong sa sunod na balik natin, sana wala na yung ubo mo, ano? Ha? Oo. Ano bang titik? Ano ba 'yon? Ito yung resita yung una. Hindi ko Ha? Ano to? Resita ng gamot. Ay, may resita ka rin. Ano tong resita? Ano ba yon? Ano ba nangyari sa'yo? Inubo tsaka pinapaw. Ay, ano yan? Ito yung strip po. Gusto kong ipabasa sa inyo po. Ay, pabasa mo sa akin. Ano ba yan? Ito po. Ano to? Tawag dito? X-ray. Gusto mong basahin ko sa'yo to?
Pusang gala. Talagang nagkaroon na responsibilidad ngayon, doktor na ako. Oh. Ayon sa iyong x-ray result, kuya, kikita mo itong mga drawing na to. Ito yung dibdib mo. Ito kaya, huwag mo masyadong paniwalaan yung mga sasabihin ko, ha? Pag tama. Pag medyo nagkamali, mali. Ha? Ito kuya, oh. Dahil sa iyong pamamaos, kaya nagkaganyan yung mga drawing. Ito yung skeleton natin. Ibig sabihin yan, maglaga ka ng luya. Ha? Tapos iinom ka ng nilagang luya para mawala yung Pero parang ang layo nung ribs sa... ang layo, kuya, ang layo ng ribs sa leeg, no? Anong connection ng Pero sa baga yan, kuya. Tingin ko sa baga yan. Tapos resita. Kuya, kung saan mo ito pinagawa, doon nila babasahin. Kung ka nagpa-check up. Hindi si Daddy Frankie. Si Daddy Frankie, charity vlogger, hindi doktor. Oh, ang layo ng vlogger sa doktor, kuya. Ikaw talaga. Pero sige, hindi mo pa pinabasa sa doktor mo to? Hindi pa. Kapon, namin hindi pumunta. Pero nanggagamot din ako, kuya. Oo. Pero lilinawin ko lang, charity vlogger ako. Hindi ako doktor, kaya hindi ko mababasa to. Pero may panggamot din ako. Hawakan mo balik mo yan. Doon mo ipabasa sa doktor mo yan. Loko ka talaga. Tapos ito, resita. Hindi ko mabasa to. Alegria. 1 tablet 4 times a day. 15 piraso. Tapos, 2 klase to. 500 na naman. No? 500. 2 pirasong tag 500 daw nakasulat dito. Ha? Okay. Sige. 2 pirasong tag 500. 500, gamo. 500. Ano? Ayusin mo. 500. Ay, hindi mo makukuha to pag bulol. 500. 500. Ayun. Ayan ang gamot ko. Sabi ko sa'yo, mabilis gumaling. Tapa. Ha? Kailangan mabili mo lahat ng mo. Ha? 1,500. Kuya, kilala mo na ako, ha? Charity vlogger ako, hindi ako doktor. Bili mo na yung gamot mo. Salamat po, Daddy. Oo, sige. Ha? Okay, kaya yan, ha? Sana sunod na check-up ni Ate Maylin, yun, sana maintindihan mo rin ako. Kaya bili mo ng gamot yan. Kasi mahirap pag magkasakit tayong lahat. Ha? Ingatan natin sarili natin. Ha? Si ate naman, okay ka lang ate? Okay. Sige, yung binigay ko sa'yo, yun para kay Maylin. Bibigyan din pa kita ng, para saan yun? Thank you po. Ha? Tulong-tulong lang tayo, walang bibitaw. Opo. Okay? Walang bibitaw hanggat makarecover si Ate Maylin. Opo. Pero, kung kukunin na siya ng kanyang mga kapatid, dalhin sa Baguio, tapos ikukonfine, samantalang yung kausap natin, doktor is okay naman daw, nakikita improvement, wala na siguro magagawa. Opo. Kasi hindi tayo mayaman. Opo. Hindi natin kakayanin yun. Kasi pwede naman nating alagaan, tapos painumin ng gamot. Gagaling yan. Diba? Sige, isipin mo. Sabi ng doktor, kaya natin kunin within 6 months. Opo. Isipin mo, ikukonfine natin sa loob ng 6 months, gaano kalaki yon, tapos private. Opo. Ang pasalamatan na natin to, magpasalamat na tayo ngayon, na hindi sa public natin dinadala. Kasi pag sa public, matagal talaga. Nasa private naman tayo eh. Diba? Okay, sana maintindihan nyo ako. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po na nagtitiwala kay Daddy Frankie, lahat ng aking followers. Ayan, maraming salamat. Kaya kung sakaling nagustuhan mo ang aking programa, ang ating pagtulong sa ating mga kababayan na ginagawa ni Daddy Frankie, maglalambing po ako sa inyo. Ayan, paki-subscribe po ang ating YouTube channel nang sa ganoon ay mas makatulong pa tayo. At syempre, bago tuluyang magpaalam ang inyong lingkod mga kababayan, ako ay magpapasalamat muna sa Team Rise Above. Yan, sa walang sawang tumutulong, sumusuporta sa mga layunin, pagtulong sa mga kababayan natin. Ang Team Rise Above. Lagi pong nakaalalay sa akin yan. Ganun din po kay Ma'am Maria Paz Okoshi. Maraming salamat. Kay Tita Hani S, Karmiki Official,
Lisa Liabres, Istariray, Sweet Charm, Mayrin, Linlin Garrido, ayan. Lahat po ng Team Rise Above, maraming salamat. Kay Ma'am Lani and Wonder Woman, shoutout po sa iyo. Ayan, mabuhay po tayo mga kababayan, support po natin. May mga channel din po yan, lalong-lalo na po kay Tita Hanes at saka kay Ma'am Lani and Wonder Woman. Ganon din po kay Pinay sa Isla, mga kababayan. Shoutout sa iyo, Pinay sa Isla. At syempre, kay Ma'am Pardubi. Ayan, shoutout sa iyo, Ma'am Pardubi. Kumusta ka po at mag-iingat po kayo parati. I love you all and God bless. Salamat po. Bye-bye po.